anong tawag yan, mga rapist dyan. Mga tinatawag natin na mga rapper dyan. Doon sa Davao, hindi yan aating magsisilayas sila doon. Dahil ayaw ni Tatay Digong na sila ay alam mo naman ang kapayapaan mahalaga sa atin. Pero iba na sa ating panahon ngayon. Dati, ang mga kriminal at ang mga drug addict, sila ang natatakot. Ngayon iba na. Ang sambayan ng Pilipino na ang natatakot. Kabaliktaran yan. Ngayon sabihin natin maganda ang pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon ngayon. Masasabi ba natin? Ang taong bayan na ang maghuhusga niyan. Dahil alam natin, sa panahon ni Digong, malaking epekto ang nagawa niya yung drug. Sabihin natin, mayroong mga collateral damage. Yung mga kapwa sindikato yun, nagpapatayan sila. Tapos, kaagad nilang isabi na kay Tatay Digong yun. Hindi. Binabahira nila ng hindi mabuti yung drug on war ni Tatay Digong. Kaya yun lang, kapatid, basta ako nakatatag na sa aking puso at isipan ang mga Duterte at hindi na yan mabubura magpakailanman. Kahit na mamatay ako, mawawala ako sa mundong ito, hindi na mabubura sa puso at isipan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, tanong lang. Kung sa inyo pong palagay, kung ipagkumpara kasi natin ang administrasyon ni Tatay Digong sa kasalukuyang administrasyon, ano yung pagkakaiba? Ang palagay mo? Ang pagkakaiba kasi ngayon, yung mga adik sa kriminal, yung nagkaroon na silang panahon na gagawa naman ng kriminal. Kasi hindi mo pwede sabihin yung, hoy, magpakabuti ka, magpakabait ka. Mayroon na yung spiritual contamination ng mayan. Sinasaniba na yan yung masasamang espiritu, yung mga nagtutulak ng drugs. Kasi ang layunin na upang sirain ang milyon-milyong kabataan na hangad pa naman ng mga magulang ay makapagtapos sila. Ngayon ang tanong, paano ba makapagtatapos yung mga milyon-milyong kabataan kung sila ay sinisira na pinupukusan nila sa duga? Paano natin maibibigyan yan na magandang kinabakasan? Ngayon mga Quadcom, hahamunin ko sa iyo, dapat bibigyan nyo rin ng tinatawag nating hustisya yung mga milyon-milyong kabataan na nalulong sa tinatawag natin duga na hindi nakapagtapos dahil naging hadlang sila sa duga na kanila na nagaling sa tinatawag nating masama na kanilang ginagamit. Yun ang dapat, yung mga kriminal na yan, hindi nyo dapat bigyan, ibibibibi nyo yan. Hindi nyo pwedeng ibibibi yan. Mga kriminal yan, sinasaniba na yan ng tinatawag nating masamang espiritu. Talagang hindi na yan magbabago, hindi na yan magsisisi, talagang hindi na yan magbabalik sa loob sa Diyos. Kasi sinasaniba na yan sila, inaalihan na yan sila ng masamang espiritu at sila mismo ay nagiging kasangkapan na ng dyablo.